Ayan po sa lahat po siyempre ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Yun naman po lagi ang sinasabi ko. Ganun din po dito sa ating mga kababayang mga OFW. Ayan po at saan man po kayo naroroon ay ingat po kayo palagi para hindi rin po kayo magkasakit dyan sa kung saan man po kayo bansa naroroon. At ganun lang po at medyo sundin lang po natin yung mga instruction ng mga amo ninyo para po hindi kayo mapapahamak. Ayan po. Dahil isa rin po ito ng mga mahal na mahal ko po itong mga OFW nito. At dahil nga po nabanggit na rin po minsan na marami po tayo natulungang OFW na makaalis. Ayan. At palakpakan naman. Ayan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, iisa lang po ang pwede kong sabihin sa inyo. Mamatay na lang kayong lahat. Ayan. Palakpakan. Ganun. Parang ito po kasing ibabalita ko sa inyo ay nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo, at talagang hindi natin alam kung ano pa yung kahihinatnan ng ating bansang Pilipinas. At dahil nga po sa napanood ko yung vlog po ni Maharlika na kung saan po ay lumalabas na mismong taga Bureau of Custom ang sumulat sa ombudsman, sa mga senador, at kung saan pang mga, kung ano-ano pang mga sinulatan itong siyempre parang hinihinalang taga-loob ng Bureau of Custom. Kasi alam na alam po niya lahat yung mga detalyado po yung sinasabi niya sa sulat na yun. At yun po ang nakakapangilabot dahil nandyan po mismo dumating po sa Bureau of Custom yung 1,000 kilos ng shabu. Yan po. At 1,000 kilos, equivalent po yan sa 1 ton. 1 tonelada po yan. So yun po ang nakakapangilabot dahil pagka ito po ay kumalat dito sa atin, lalo na po dito sa ating mga kabataan, ay sisiguraduhin ko pong sirang-sira ang kinabukasan nitong ating mga kabataan. Maging nga itong katandaan ang katandaan nila, wala pa silang pinagkatandaan Tingnan mo nga yung bangag na yan. Yung mga ibinulgar ni Kati Binag na yan, di ba? Ang tatanda na bang animal na yan, pero nagsasyabu pa. Buisit ng mga kuwan na ito. Kaya, ano pa ba ang pwede nating kwan dito ngayon? Ano pa ba ang pwede nating gawin? Ay, nako po. Tuloy-tuloy lang po yung pagdagsa ng mga kwan sa atin. Mga illegal na mga pulburo na yan. Tuloy-tuloy lang po. So, ibig sabihin, wala po tayong naririnig sa pamahalaan na kinukondina nila yung pagpaparating dito ng mga tuni-tuniladang mga shabu na yan. At baka naman maging Shabu Republic na tayo. Hindi magtatagal, baka maging Shabu Republic na tayo. So, wala Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ni Maharlika na karating na raw yan sinisi. Or yung sisi, yung sulat na yan na ipinadala ng hinihilalang tagaloob na hindi ng Bureau of Custom ay nakarating na po yan sa kay Bato de la Rosa. Senador Bato, sagasaan mo na itong mga ito. May mga anak ka. At saka itong mga kabataan ang inaalala ko.
Siguradong mamamatay ang mga pangarap itong mga kabataan ito. Kayong may mga anak. Ano ba ang lasa ng kuwan na yan, pulburon na yan? Kasi nung nakaraang araw, nung ako lumabas, nagpabili ako ng kuwan ng pulburon. Napakasarap pala yung pulburon na yan. Lalo na kung gawa ng Goldilocks. Pero ano kaya ang lasa naman itong pulburon na galing China? Galing ng Myanmar. Galing ng kung ibang bansa na yan, ng mga pulburon na yan. Ano kaya lasa? Bigyan nyo nga ako ng matikman ko rin. Para hindi ako nagiging tanga rito. Nakikita ko na ang kahinat na nitong mga kabataan natin. Ito lang na yung mga kabataan natin ang inaalala ko. Dahil ang sinasabi natin, nasa kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Paano pa natin maaasahan na ito ang pag-asa natin, itong mga kabataan na ito, ay ngayon palang sinisira na nitong bangag na gobyernong ito. Kung hindi pa rin ako nagkamali doon sa sulat na yon na sinasabi, anyway, panoorin niyo lang po si Maharlika. At ang nakakalungkot at nakakapanggigil at talagang ewan ko, ang kasabuat nitong 1,000 kilos ng shabu na ito, walang iba kundi Sandro. Ayon doon sa lumabas na papel na yan na ipinadala na sa Kongreso, ipinadala sa Ombudsman, ipinadala kung saan saang korte, ipinadala sa mga pulis, lalo na, ipinadala yan. So ano pang gagawin ninyo mga kapulisan? Arestuhin nyo na yan? Ano ba ang pinaprotektahan nyo? Sige nga, magkon nga tayo. Mag-usap nga tayo. Magkano ba yung iniingatan ninyo na mawawala sa inyo? Sige nga. Magkano? At sige. Para sa ikabubuti ng ating bayan, kung ang inaasahan lang niyo yung mga ibinibigay ng mga animal ng mga tao na yan, tutumbasan ko na lang. Huwag lang mapariwara itong bayan natin. Huwag lang malugmok sa kahayupan itong bansa natin, lalo na itong mga kabataan natin. Oras na na-impluwensyahan itong shabu na ito, itong mga kabataan natin, wala na. Gusto ba ninyo na mangyaring parang Mexico tayo, na lahat na lang ng tao doon ay bangag na? Oh. Gusto niyo ba yun? Okay lang sana kung lahat yan ay mga bangag na yan ay may mga kakayanan na bibili ng mga pulburon na yan. Ay papaano yung mga walang kakayanan tapos na lulong na sila sa bisyo na yan, anong gagawin nila? Either magnakaw, kapag nahuli silang nagnanakaw, papatayin nila yung kanilang mga pinagnakawan. Mang-hold up yung mga yan, sasaksakin nila yung ino-hold up nila para lang may pangbili sila ng bisyo na yan. Yan ang epekto ng droga na yan. Ano pang ginagawa niyo mga kapulisan? Yung Senado lalo na, Congressman, ano pa ba? Ano pa ba ang gusto niyong patunay? Ayan na mismong empleyado ng Bureau of Custom ang sumulat na nandyan na mismo at saka yung detalye nandoon kay Maharlika, yung detalye kung paano ang pinaliwanag ni Maharlika na yan ay kunwari i-abandon yan pero nanakawin lang din ng taga-Riyan. Yan mga kasangkot dyan. At pagkatapos yan, wala na. Nakalabas na yung 1 tonelada na yan. See? Ano mangyayari? Ay walang pinipili yan.
Basta may pera ka, ibibigay yan. Kahit na siya, bata yan. Sigurado yan. Ibibigay nila yan. Pag nalulong na ito sa bisyo, itong batang ito, wala na, patay na yung kinabukasan ito. Kaya kayo talaga ang pumapatay sa kinabukasan ng bayang ito. Ang gobyernong ito, ang lapastangan, at walang kakwinta-kwinta. Matapos linisin ni President Duterte yung mga ganyang maling gawain, ayan, ibinalik lang nitong bangag na gobyernong ito. Anong klase ka? Dahil palibasa itong pambuong pamilya na itong mga bangag. Kaya hindi na nila isinasalang-alang ang kinabukasan nitong ating mga kabataan. Nasa tama pa ba kayong pag-iisip? Pero sigurado ako wala na. Wala na kayo sa tamang pag-iisip. Dahil kung nasa tama kayo, hindi nyo papayagan na pumasok yung droga na yan dito sa atin. Sige nga mga kababayan ko, sa totoo lang, nahihiya na ako sa inyo na mga nanonood sa akin na paminsan-minsan ay naglalambing ako sa inyo. Pero ngayon po ay muli po ako maglalambing sa inyo. Sana pagtulungan nyo nang isubscribe itong channel ko, Birana Live Studio TV. Dahil kung ano po yung sinabi ko dati, maabot ko lang yung certain numbers ng subscriber ko, mayroong mangyayari. Sinabi ko na po yan. Hindi ko na po kailangan ulit-ulitin. So, sana ay tingnan din ninyo. Dahil kung walang mangyari, pwede nyo naman akong unsubscribe. Sinasabi ko naman po sa inyo, hanggat hindi nalilipol ang mga taong mga salot sa lipunan, wala pong mangyayari sa atin. Ako ba mayroon akong pinoprotektahan na pamilya ko? Wala po. May kamag-anak ba akong dapat kong protektahan? Wala rin po. Dahil nagkandamatay na nga po silang lahat, di ba? Dahil sino pa ba naman ang matitira na kamag-anak ko ay 175 years old ko na nga? So wala na akong kamag-anak. Kung may nabubuhay man halimbawa dito na kamag-anak ko, di 200 years old, imposible na po yun. Ako lang po yung darating sa 200 years old kasi nga, yun po yung nakatakda ng kamatayan ko. Pagtungtong ko ng 200 years old ko. Kaya alam ko po yung kamatayan ko. Eksaktong-eksakto. Pagtungtong ng alas 12 ng hating gabi at pagtungtong ng 200 years old ko, yun po yun yung malalagutan na ako ng hininga. At sigurado po ako dyan. So, ibig sabihin, meron pa akong 24 years na mabubuhay dito. Dahil kasi sa December ay 176 years old ko na mo. So, ibig sabihin, 24 years na lang akong mananatili dito. Kaya nga po, muli po ay maglalambing ako sa inyo. Na, sabagay okay naman po kung ayaw ninyo kasi unang-una, lagi po akong sumasalalay dito sa ating Panginoon. Siguro, hindi pa ito ang tamang oras na para isubscribe ninyo ako. Dahil ang sinasabi ko nga po rito, narating ko yung certain numbers ng subscriber ko, sisiguraduhin ko po sa inyo na may mangyayari. Ngayon, sasabihin na naman itong mga bugok na mga makakapanood dito. Bakit ko pa kailangan antayin ng subscriber ko? Bakit hindi ko nalang gawin? Well, kung ano man po yung rason ko, ako na lang po ang nakakaalam doon. Pero malabo po na isipin ninyo
na para pagkakitaan ko itong YouTube channel ko dahil paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, hindi ko pa po kinukuha yung kita ko rito sa YouTube channel ko. At yan po ay iniipon ko pa rin. Dahil kagaya ng pensyon ko sa SSS na nakatanggap ako ng 400,000, hindi po ba't ibinigay ko rin po sa inyo lahat sa pamamagitan ng raffle draw. Di po ba nandiyan naman po yan? 400,000. At ngayon, iniipon ko lang po yung kita ko rito na kapiranggot pa lang. At ibibigay ko rin po, ibabalik ko rin po yan sa inyo. Sa pamamagitan pa rin po ng raffle draw. Kasi nga po, hindi naman pwede nating party-partihin yan. Kung paparty-partihin mo, baka wala pa kayo tig 5 piso. Yan po yan. Kaya gagawin pa rin natin raffle para masiguro natin na yung mananalo ay mababago ang buhay. Kagaya nung pinaraffle ko na natanggap kong SSS pension ko. Oh, yan. So, ibig sabihin, doon pa lang sa sinasabi ko, yung edad ko, maniwala na kayo. Kaya unang-una, ay bago ka mag-pension sa SSS, dapat 60 years old ka. So, ibig sabihin, nalampas ka na yun. Kaya nga po, hindi lang, doble na po dapat ang makukuha ko yung centennial. Ay, hindi pa pala. Isa lang pala, dahil 100 years pala yung centennial. So, ibig sabihin, pag tungtong ko ng 200 years old ko, makakakuha na po ako ng 2 centennial. Oh. Yan po yan. Kaya yun po subscriber ko ang sinasabi ko dahil para sa ganon, dahil madalas ko naman sinasabi rito na lahat ng mga subscriber ko suswertehin. Hindi man agad-agad na ibigay sa inyo. Pero sisiguraduhin ko, suswertehin lahat ng mga subscribers ko. Kung mayroon kayong dapat paniwalaan ako at hindi si Mike Abby. Kung mayroon kayong dapat na paniwalaan, ako pa rin. At hindi itong mga bugok na mga marami dyan na mga vloggers na sa ngalan ng pira, kahit kasinungalingan, sasabihin. Imaginin mo, sa kagustuhan lang makatanggap ng 30,000 isang buwan hanggang 50,000, sasabihin na itong amo nila ay hindi raw butod. Palakpakan. See? Dahil lang din sa pirang ganon, kakarampot na pira, sasabihin mong hindi butod yung amo mo, ay kitang-kita na yung pagiging butod. Palakpakan. Yun po ang sinasabi. At sisiguraduhin ko yan na kahit kailan mamalasin kayo pagka pinanatili ninyo na nanonood at maging subscriber kayo nitong mga bayarang vlogger na ito na pira lang ang gusto. Palakpakan. Tingnan nyo naman. Ikumpara kung kayo ay may kahit pa paanong natitirang isip or utak, mananatili kayong makinig dyan kay Mike Abby na walang ng ibang tinapik niyan kundi si Sara Duterte at saka itong si President Duterte. Si Pastor Kibuloy. Bakit hindi niyo pa arestuhin yung mga bangag dyan sa Malacanang? Kayo mga kapulisan. Alam ko naman hindi natin maikakaila na pira-pira yan. Ay? Imagine mga kababayan para malaman nyo, 100 million. 100 million ang ginastos ng mga pulis na yan para lang magwara-wara dyan sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ. See? Ganun kalaking halaga. Yun lang, ganun lang sila. 100 million. Para lang po malaman ninyo. Ganun ka-generous itong gobyernong ito sa pagbibigay ng mga suhol dyan sa lahat na sinuhulan na lahat
ultimong mainstream media, senador, congressman, lahat sinuhulan nila. Magkano ba kayo? Lahat ng mga isinusuhol sa inyo, sabihin nyo sa akin. Ganon din dito sa mga kapulisan. Magkano ba yung pinoprotektahan ninyo? At ibibigay ko mismo sa inyo. Ganon din dito sa Kongreso at sa Senado. Magkano ba? Ako na ang magbibigay sa inyo. Huwag nyo lang ipahamak ang bansang ito at huwag nyo lang patayin ang mga pangarap nitong mga kababayan natin, mga kabataan ito, na ngayon pa lang sila nagsisimula ng kanilang mga pangarap, papatayin nyo na dyan sa mga syabong yan. Sabihin nyo sa akin. Sigurado ako sa sarili ko na wala akong pangbibigay sa inyo na literal na pera. Dahil paulit-ulit ko sinasabi rito na allergy ako sa pera. Ngayon, kung paano ako nabubuhay dahil walang pera na hinahawakan, may mga paraan po yan. May sekretary ako, tagabili ng talbos ng kamote dyan or na pagkain ko. Ganun lang naman ako kasimple. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga kapulisan, mga kongresista at mga senador na tinapalan na ng salapin itong butod na ito. Hindi man pera ang pangbabayad ko sa inyo, pero sisiguraduhin ko sa inyo na mas may halaga pa ito sa pera. Dahil ng pera, sunodin mo yan, hindi mo na mapapakinabangan yan. Pag nabasa yan, kinain ng ipis yan o hindi mo na mapapakinabangan yan. Itong ibabayad ko sa inyo, kahit sunugin mo yan, hindi masusunog yan. Kahit buhusan mo ng asido yan, hindi matutunaw ng asido yan. Yan ang pambabayad ko sa inyo. Manindigan lang kayo at makipag-ugnayan kayo dito sa sekretary ko kung magkano bawat isa sa inyo ang halaga ng ibibigay ko sa inyo. Huwag niyo lang konsintihin itong kademonyuhan na ginagawa ng administration ito. Kahit padoble, ilang milyon yung binibigay sa inyo na hindi naman talagang pira nila yan, kundi pira ng taong bayan nga yan na binibigay sa inyo. Kaya nyong tanggapin sa inyong konsensya na ganyan. Ngayon, para walang hindi kayo tamaan ng konsensya, ako ang magbibigay legal itong ibibigay ko sa inyo. Walang nagmamay-ari nito. Ang nagmamay-ari nito ay Panginoon na ibibigay ko sa inyo. Hindi ko rin pagmamay-ari ito dahil ito ay ipinagkatiwala lang sa akin. Ibibigay ko lang para sa katahimikan ng ating bansa na huwag lang malulong sa bisyo itong mga kabataan natin. Kaya ako gagawin ito. Nakakaiyak kayo sa totoo lang. Sa totoo lang, gusto nang pumatak yung luha ko sa galit ko sa inyo mga animal kayo. Kaya kung nandito lang kayo, sinasabi ko, kulang yung tatadtarin ko kayo Kulang yung igagrinder ko kayo Kulang yung ipalalamon ko kayo dito sa mga buaya ko rito. Kulang. Kung tutuusin. Mga kababayan, inuulit ko lang po, hindi na ako magtatagal sa pagsasalita rito. I-subscribe nyo lang po itong Birana Live Studio TV. Dahil ito naman pong channel ko na ito, kailanman hindi ko po pinakinabangan ng sarili ko.
Bagkus ako pa po ang namimigay at hindi po ako binibigyan ng sa pamamagitan ng sinisildo ko rito sa channel na ito. Kaya sabi ko nga po, kung meron kayong dapat na panoorin at isubscribe, ito na pong Berana Live Studio TV. Dahil titiyakin ko po sa inyo, mayroon pong patutunguhan ang mag-subscribe dito sa channel ko. Hindi pa man ngayon, darating tayo dyan. Sisiguraduhin ko sa inyo. At sisiguraduhin ko na lahat ng dadaanan ko, bago ko sila tuluyang lipulin, pagsisihan muna nila yung mga pinaggagawa nila na pahirap dito sa mga kababayan ko na napakarami at napakarami nating mga kababayan ang hindi na kumakain. Yun lang po ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Kaya sigurado na. Si Mike Abby na, sigurado na. Yan ay kinabubuhay ang vlog niya. Lahat ng mga vlogger na yan ay kinabubuhay nila. Pero ako, makikipagpostahan ako. Yung inopen ko na bank book, nag-con lang naman yun, para dyan sa YouTube na yan, wala pa pong withdraw yan. Pumapasok lang ng pumapasok yan. Sinabi ko na po sa inyo, hindi ko na po kailangan ng pera kahit kailan. Dahil kung kailanganin ko man yan, yun lang tamang-tama na gagamitin ko sa loob lang ng 24 years. Kasi hanggang 24 years na lang ako mabubuhay sa mundong ito. Yun na lang po. Kahit na wala na akong pera. Dahil mayroon naman ako dito na pinatiniman ng mga ampalaya, mga talbos, ay mga kamote na yan, kung ano-ano mga ganyan. Ay doon na po sapat na ako eh. Okay na po ako doon. Hindi ko po kailangan ng bigas dito. Pero namimigay po ako ng mga bigas. Para sa akin po, wala na akong kailangan sa sarili ko. Kung meron man po akong mga sasakyan dito, minimintin ko lang hanggang sa mamatay ako. Pero lahat po ito, aywan po kung sino sa inyo, kung malapit na ako mamatay, pumunta na po kayo lahat dito, at lahat ng mga iba pang mga ari-arian ko, ariin ninyo, kasi wala naman po akong tagapagmana. Wala pong magmamana nito, kundi kayo lang ng mga subscriber ko kung gusto ninyo. Yung mga lupain na napundar ko, nung kabataan ko, nung nagtrabaho din naman po ako, nung kabataan ko. Yung mga napundar ko po mga lupain na yan, sa inyo po yan. Sino po ba ang magmamana? Wala pong magmamana, wala po akong mag-anak. Nag-iisa lang po ako rito. Kung sa ngayon, itong mga tao ko ang nandito. Mga tauhan ko. Yung mga boy ko, kung ano pa rito mga tumutulong sa akin sa kung ano yung mga kailangan ko, yung nag-aalalay sa akin. Dahil sinabi ko naman po yan, bata lang po ako tingnan dito pagkaharap ko ang camera. Pero ang totoo po niyan, mayroon pong taga-alaga sa akin na 5 na. 5 nurse po yan at 2 doktor po ang nag-aalaga sa akin. Dahil matandang-matanda na po ako sa totoo lang. Anong expectin nyo sa 175? Dahil sa totoo lang po, hindi ko lang po masiguro kung kailan ako magpapakita yung ako mismo, yung natural ko. Hindi ko po alam kasi hindi po ako may control noon. Dahil sinabi ko naman po yan sa inyo, na once na pinindot ko na ang play, ang record nitong video,
Maging ako po nabibigla eh. Dahil sabi ko nga po, pag tinitingnan ko, napakabata ako sa itsura ko. Pero sa totoo lang po, pagka wala, nakahiga na lang po ako. At inaalagaan na lang po ako ng mga doktor at saka mga nurse ko. Sarili ko po yan. Sariling nurse ko, mga nurses yan, sariling doktor ko po yan. Yan po ang totoo. Kaya po yung sinasabi ko sa inyo na ma-reach ko yung certain numbers ng subscriber ko, makikita nyo na. Pagka lumabas na ako rito sa camera ng natural na itsura ko kung ano ako, kung sino ako, makikita nyo, matutunaw na yung mga demonyo dito sa Pilipinas. Matutunaw yan. Yan po ang paulit-ulit ko pong sinabi yan. Marami po yan na pwedeng mangyari. Isa lamang po yan sa nabanggit ko sa inyo. Yung sinasabi kong pangbabayad ko dito sa mga animal na to, so tutumbasan ko yung mga binibigay nitong mga bribe nitong mga butod na ito para lang kumampi sa kanila. Saan ko kukunin? Yan po ang malalaman ninyo kung saan ko kukunin yan. Dahil sinasabi ko po rito, hindi po pera ang pambabayad ko. Pero ito pong pambabayad ko sa kanila, higit pa ang halaga sa pera. Dahil sinabi ko na po, kahit kailan, itong ang pera na yan, pwedeng masunog yan or ano, pwedeng kainin ng ipis yan. Pero itong pambabayad ko, sunugin mo man yan, ibabad mo man sa asido yan, hindi matutunaw yan. Kaya magpasabi kayo, lalo na, ilan lang naman ito, 300 plus na kongresista at 24 na senador. Gawin nyo ang tama. Huwag kayong pumayag na gagamitin kayo ng demonyo. Dahil madadamay at madadamay kayo. Once na lumabas na ako, yung natural na itsura ko, pag wala pang tumilo sa iyo, pag itinaas ko ang aking mga kamay, bagamat hirap na sa tunay na buhay, hirap ko nang itaas yung mga kamay ko. Ngayon lang malakas ako. Pero sa tunay na buhay, hirap ko nang itaas yan. Pero, ang sinasabi ko, oras na naitaas ko ang kamay ko, pag lumabas yung tunay na itsura ko, matutunaw kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. Hanggang dito lang po at baka sabihin lang puro kayabangan lang ako. Pero darating ang mga araw, hindi ito. Hindi pa ito. Ipapalabas ko rin po dito. Naipalabas ko na rin po yung mga kutsara kung paano kong baloktutin sa pamamagitan ng kamay ko na hindi ko hinawakan. Pero kung gustong patunayan, pwede pong pumunta kayo dito sa akin. At hindi ko hahawakan yung ulo ninyo. Bubutasan ko sa pamamagitan ng mga kamay ko na hindi ko hahawakan. Kaya yung makakapanood dito na kung sinong magkuhan, kung ikaw ay mangbabas ka sa akin, ikaw mismo hinahamon ko, pumunta rito at ibibidyo natin kung papaano kung babarinahin yung ulo mo sa pamamagitan ng daliri ko na hindi ko inilalapat sa ulo mo ang mga daliri ko ito. Pero babarinahin ko yung ulo mo. Lahat kayo, yung gustong tumanggap ng hamon ko. Paulit-ulit ko rin dati sinasabi, kaya tinigilan ko na yung paghahamon dito na makikipagpustahan ako. Kaya lang gusto ko may pustahan para yung papanalo, yung
mapapanalunan ko, tiyak naman mananalo ako, yun po ang ibibigay ko dito sa ating mga kababayan. Marami pa po akong hindi napuntahan. Gusto ko po pong maikutan yung Mindanao kasi alam ko po napakarami pong mga mahihirap din sa Mindanao. Kaya po lumalaban ako ng pustahan. Magpapabaril ako dyan sa Lunita. Kapag ka hindi tumalab sa akin ang bala na pangbabarilin nyo, natural talo kayo. Ibigay nyo lahat sa akin ang kayamanan ninyo. Dahil yun namang itupusta ninyo, tutumbasan ko rin naman kung magkano yung kayamanan nyo, dudublihin ko pa. Ang purpose po noon ay para lahat ng mga kababayan ko ay matulungan ko. Gusto ko pong gawin na kapakipakinabang since na inilagay ako rito ng ating Panginoon. Gusto kong maging kapakipakinabang yung natitira pang buhay ko. Gusto kong ipakita sa inyo na mayroong isang birana na nakagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Maraming salamat po doon sa mga bagong nag-subscribe at pakaingat po kayo lagi para hindi po kayo magkasakit. Ngayon pa lang po ay tinataas ko ang aking mga kamay na ibaba na po sa inyo ng ating Panginoon ang swerte sa bawat subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.